Alam mo ba na bago pa man dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas, mayroon na tayong mga taong hindi sumusunod sa traditional na gender roles at sila ay iginagalang ng kanilang komunidad? Hi, I'm Flex Sinigad from BSNet 3A, and in this video, we will explore exactly that and so much more as we discuss Kabanata 5, Panitikang LGBTQA+ at Interseksyonalidad. Ang ating paksa ngayon ay ang Kabanata 5, Panitikang LGBTQA+ at Interseksyonalidad. Ito ay binubuo ng dalawang aralin. Una, ang LGBTQA+ sa panlipunan at kultural na konteksto at ikalawa, ang pagkilala sa panitikang LGBTQA+ sa Pilipinas. Ang pag-aaral na ito ay hindi lamang tungkol sa sexualidad. Ito ay tungkol sa pagkaunawa sa pagkakakilanlan ng tao, ang kanilang karapatan at kung paano nire-representa ang kanilang mga boses sa panitikan. Bago tayo magpatuloy, linawin muna natin ang apat na magkakaibang konsepto. Una, ang sex. Ito ay biolohikal. Tumutukoy ito sa chromosomes, hormones, at reproductive organs. Pangalawa, ang gender. Ito ay panlipunang konstruksyon. Hindi ka ipinanganak na mahinhin o matapang, itinuro ito ng lipunan at ng kultura. Pangatlo, ang sexual orientation. Tumutukoy ito kung sino ang ina-attract mo or kung kanino ka na-attract. At ito ay hindi pinipili. At pang-apat, ang gender identity. Ito ang malalim na pakiramdam kung sino ka sa loob. Madalas na pinagsasama ang apat na ito, kaya mahalaga na tukuyin ang bawat isa ng malinaw. Ang LGBTQ+ ay kumakatawan sa lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, at marami pang iba. Ngayon, may isang bagay na madalas hindi alam ng ating mga estudyante. Ang gender diversity ay matagal nang bahagi ng kulturang Pilipino. Bago dumating ang mga Espanyol, mayroon na tayong mga babaylan or spiritual leader na madalas ay gender non-conforming at sila ay ginagalang ng komunidad, hindi tinatanggihan. Kaya ang LGBTQ+ ay hindi imported o western na konsepto. Ito ay sarili nating kultura bago pa man dumating ang kolonyalismo. Pinakilala ni Kimberly Crenshaw noong 1989 ang konsepto ng interseksyonalidad. Ang ibig sabihin nito, ang isang tao ay maaaring makaranas ng diskriminasyon sa maraming antas ng sabay-sabay dahil sa kanyang kasarian, klase, lahi, at LGBTQ+ na pagkakakilanlan. Halimbawa, ang isang transgender woman na mahirap at walang mataas na edukasyon ay nakakaranas ng higit pang hadlang kaysa sa isa na may pribilehiyo. Ang metapora ay simple. Isipin ang interseksyon ng mga kalsada. Mas delikadong lugar kapag maraming salik ang nagsabay at ang epekto ng diskriminasyong ito ay totoo. Mababang self-esteem, depression, anxiety, at maraming kaso ng suicidal ideation. Bawat numero ay isang tao. Bakit mahalaga ang panitikang LGBTQ+? Una, nagbibigay ito ng boses sa mga taong madalas ay tahimik o hindi naririnig sa lipunan. Pangalawa, nagsisilbi itong salamin, nagpapakita ng tunay na karanasan, mga problema at kontradiksyon ng LGBTQ+ sa ating bansa. Pangatlo, nagpapalawak ito ng empathy or empatya. May konsepto na tinatawag na bibliotherapy or healing through reading. Kapag nabasa mo ang kwento ng isang taong ibang-iba sa'yo, lumalawak ang iyong pag-unawa. Sa Pilipinas, mayroon tayong mahalagang akda, ang Ladlad Anthology ni Danton Remoto at J. Neil Garcia, ang Aura ni J. Neil Garcia, at ang mga akda ni Ricky Lee
tulad ng si Amapola sa 65 na kabanata at para kay B. Kapag nakita ng isang batang LGBTQ+ ang kanilang karanasan sa isang libro, naramdaman nilang hindi sila nag-iisa. At iyon ay napaka-powerful. 3 bagay ang nais kong dalhin ninyo mula sa araling ito. Una, ang LGBTQ+ ay hindi lamang usapin ng sexualidad. Ang bawat tao ay isang komplikadong individual na may kasaysayan, pangarap at dignidad. Pangalawa, ang interseksyonalidad ay nagtuturo sa atin na tingnan ang buong tao, hindi lamang isang aspeto ng kanyang pagkakakilanlan. At pangatlo, sa pamamagitan ng edukasyon at panitikan, maaaring itayo ang isang lipunang inklusibo at makatarungan. Hindi mangyayari ang pagbabago sa isang gabi, ngunit ang bawat talakayan, bawat libro ay isang hakbang patungo sa mas pantay-pantay na lipunan. Kapag tinatanggap natin ang diversity at pinahahalagahan ang bawat isa, nagiging mas mayaman at mas makatao ang ating lipunan. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pakikiisa sa talakayang ito. Naway magsilbi itong paalala ng pag-unawa, respeto at pagtanggap ay mahalagang hakbang tungo sa isang mas inklusibo at makataong lipunan. Hanggang sa muli, maraming salamat.